Alam nyo ba na habang sinakop ng Kastila ang halos buong Pilipinas, may isang rehiyon na hindi nila kailanman napasuko? Ang Mindanao at Sulu, tahanan ng mga makapangyarihang sultanato na hindi lang basta nakaligtas, kundi namayagpag. It's time, Solid Archers, welcome to Archline, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Sa kasaysayan ng Pilipinas, madalas banggitin ang mga kolonyal na kwento ng Kastila, Amerikano at Hapones. Ngunit sa dulo ng ating kapuluan, sa timog ng Mindanao, may bahagi ng bayan na kailanman ay hindi lubusan nasakop. Ito ang lupain ng mga sultanato. Isang kasaysayang may sariling dangal, paniniwala at kapangyarihan, malayo sa anino ng Maynila at Intramuros. Bago pa dumating ang mga Kastila, dumating muna ang Islam. Noong 1380, dumaong sa baybayin ng Bohol Indangan sa isla ng Simonol, na bahagi ngayon ng lalawigan ng Tawi-Tawi na dating sakop ng Sulu, si Makdum Karim o Sharif Makdum, isang Muslim missionary mula sa Arabia. Siya ang nagtatag ng unang moske at nagturo ng Islam sa mga katutubo. Hanggang ngayon, ang unang moske na ito sa Pilipinas ay nakatayo pa rin sa Tubig Indangan, Simonol, Tawi-Tawi, ang Sheikh Karim ul Makdum Mosque, at nananatiling banal hanggang ngayon. Ngunit ang tunay na pundasyon ng Sultanato ng Sulu ay itinayo ni Sharif ul Hashim noong 1450, isang Arabong may lahi di umano mula kay Propeta Muhammad. Pinakasalan niya ang anak na isang lokal na pinuno at itinatag ang Sultanate of Sulu. Si Sharif ul Hashim ang unang sultan ng Sulu, isang pamumunong pinaghalong relihiyon, batas at tradisyon. Sumunod si Sharif Kabungsuan na dumaan sa Maguindanao kung saan pinagsama niya ang Islam at pamumuno bilang isang sultan. Kasunod nito, sa gitnang bahagi ng Mindanao sa tinatawag ngayong Cotabato, isinilang ang Sultanato ng Maguindanao. Pinamunuan ito ng isa pang Sharif, si Sharif Kabungsuan, na dumating mula Johor, Malaysia at dumaong sa Mindanao noong ika-16 na siglo. Tulad ng sa Sulu, siya rin ay nagpakasal sa anak ng isang datu at pinagsama ang lokal na tradisyon sa Islam. Hindi basta-basta ang lawak ng mga sultanato. Sa rurok ng kanilang kapangyarihan, ang sultanato ng Sulu ay umaabot mula Palawan, Basilan, Zamboanga Peninsula, bahagi ng Sabah na ngayon ay Malaysia, hanggang sa Tawi-Tawi. Ang sultanato ng Maguindanao naman ay umaabot mula Lanao hanggang Davao Region. Tinatawid ang Pulangi River, ang ugat ng kabiasnan ng Mindanao. Hindi lang sila pinuno sa espiritual at politikal na aspeto, kundi mga hari rin ng kalakalan. Ang Sulu ay kilala sa perlas, Maguindanao sa abaka at bigas. Ang mga barko mula Malaysia, Indonesia, India at China ay regular na dumarayo. May sarili silang diplomatic relations, may sariling batas batay sa Quran at mga alyansa sa mga karatig na kaharian sa Southeast Asia. Ang pamumuno ng sultan ay suportado ng mga dato, ang lokal na pinuno, panglima o tagapayo, military leaders at rahamuda, ang tagapagmana ng trono. Ang kanilang sistemang panlipunan ay organisado at matatag. May sariling sistema ng hustisya, kalendaryo ng mga pagdiriwang at formal na edukasyon sa ilalim ng mga imam at ustads. Isa sa mga pinakatanyag na sultan ng Maguindanao ay si Sultan Kudarat, na matapang na tumutol sa Kastila. Binigkas niya ang mga salitang ito sa harap ng kanyang mga datu. Marapat lamang tayong mamatay kaysa pabayaang masakop ng mga dayuhan ang ating kalayaan. At tunay ngang hindi sila lubusang nasakop. Sa kabila ng maraming digmaan at panlilinlang, nananatiling malaya ang mga sultanato sa loob ng mahigit 300 taon ng kolonisasyon. Ngunit ano nga ba ang pinagkaiba ng sultanato sa rajanate tulad ng Butuan, Cebu o Tondo? Ang mga rajanate ay Hindu-Buddhist-inspired na pamahalaan. Nanggaling ang kanilang ideolohiya sa India at Sri Lanka.
naimpluwensyahan din ng Srivijayan at Majapahit Empires. Sila ay pinamunuan ng Raha at mas sekular ang kanilang sistema, hindi relihiyoso ang pamumuno. Samantala, ang mga sultanato ay theocratic monarchies. Ibig sabihin, ang kanilang pamumuno ay parehong politikal at relihiyoso. Ang batas ay umiikot sa Sharia. May sistema sila ng batas, pinaghalo ang tradisyon at Sharia. May mga dato, wazir at konseho ng mga nakakatanda. Ang kanilang kultura ay may sariling panitikan, awitin at sayaw. May malalim na paggalang sa edukasyon at paniniwala. Hindi naging madali para sa mga Kastila ang pasukin ng Mindanao at Sulu. Kahit ilang ulit silang umatake, nabigo sila dahil ito sa matibay na liderato ng mga sultan at sa paninindigan ng mga mamamayan. Ipinaglaban nila ang kanilang lupain at pananampalataya. Ang pamana ng mga sultanato ay hindi natapos sa espada. Sa kultura, wika at pananampalataya, ang Islam ay buhay pa rin sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang mga sultanato ay patunay na kahit sa gitna ng kolonisasyon, may mga bahagi ng Pilipinas na hindi kailanman yumuko. Hanggang ngayon, ang mga sultanato ay kinikilala bilang bahagi ng cultural heritage ng bansa. At sa bagong panahon, ito'y muling binubuhay bilang simbolo ng dignidad at kasarinlan ng Moro people. Ang kasaysayan ng sultanato ay hindi lang bahagi ng kasaysayan ng Muslim Mindanao. Ito ay kasaysayan ng buong Pilipinas. Anong masasabi mo sa video na ito, Solid Archers? I-comment mo lamang sa ibaba ang iyong sagot. Hanggang sa susunod, Solid Archers, it's time!